This is my look for today. Ayan. Maayos ba? Hindi ko alam eh. So, ayan ang aking look. Kaayos ako dahil pupunta kami sa PICC dahil nga outing ng aking by the way, hindi ako magpa-foundation for today kasi hindi ko feel. Gusto ko yung fresh lang. Kaya nag-intense sunscreen na ako. I graduated as a civil engineer 2014. And right after that, syempre, nag-review ako for my board. Alam niyo yung uwian ka pa, tapos pagka-uwi mo, syempre, magpapahinga ako, pero mag-review ka pa rin, or kanya-kanyang technique or tips kung paano mo mas mabilis mag-isip. Mapantay ang akalit lang na to ang gagamitin ko yung jacket ko. Sadly, nag-fail lang hinayang ako kasi may mga problem na, alam mo yun, na-pressure na ako na sobra kasi ilang correct answer na lang. Mapasa na talaga ako. And then right after that, nag-work ako ng 2018 and then ninay ulit mag-review. Yung time na yun is, hindi na talaga okay yung sadly, hindi pa rin ako pumasa kasi hindi na ako pag-uusong mismo. Hindi ko naman yung si Lord about that, yung hindi ko pagpasa ng board exam, pero na-realize ko na yung purpose kung bakit hindi ako makapasa is dahil nga nangyari sa akin itong mga itong complications and yung magiging partial beses ako nag-take ng board exam pero hindi ako pumasa and hindi siguro talaga pasa yun, pero talagang yun yung dream ko na maging civil engineer, though hindi naman ako nag-fail sa pagiging civil engineer kasi parang naranasan ko hindi nire lahat nung nangyari sa akin kasi talagang may purpose si Lord kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay na yan sa atin. Still, I am Hi blessed people, it's another beautiful day to be grateful and welcome back to my beauty episode. And for today's beauty episode ay mag-aayos ako dahil pupunta kami sa PICC dahil nga outing ng aking mga kapatid. So, habang nag-aayos ako is mag-story time ulit tayo, magkwentuhan tayo. And by the way, hindi ako magpa-foundation for today kasi hindi ko feel. Gusto ko yung fresh lang. Kaya nag-intense sunscreen na ako. Ayan. Hindi ko alam kung napapansin nyo, pero nag-intense sunscreen na ako. And yun lang yung gagamitin kong base. Actually, hindi lang yun pala. Kasi magpo-concealer ako. And yun, kaya tara. So, as always, Maybelline Fit Me ang gamit kong concealer. And, ayun na nga, kwentuhan ko kayo. Ako, I graduated as a civil engineer. As a civil engineering. And, I graduated last 2014. And, right after that, syempre, nag-review ako for my board exam dahil my board exam din ang civil engineering. And nag-start yung board exam ko December 2014 pero yung board exam talaga is May 2014. And then, ayun, nung December 2014, nung December 2014, nag-uuwian pa ako sa bahay nung nagre-review ako. Pero, after ilang months, hindi ko maalala eh. Basta nung malapit na mag-board exam, nagpaalam ako sa parents ko kung pwede ako mag-dorm kasi parang nahihirapan ako na mag-review. Alam mo yung uwian ka pa, tapos pagka-uwi mo, syempre, magpapahinga ako, pero magre-review ka pa rin. So, ang ginagawa ko nun, mag-uuwi ako, tapos magpapahinga konti, tapos mag-uuyat ulit ako para mag-review, tapos gigising naman ako ng hindi naman ako napuyat na walang tulog I mean, nag-upuyat ako mga siguro until 12, ganyan, tapos gigising ulit ako ng maaga para mag-review para pumunta na naman sa aking
Ay, hindi. Hindi pala araw-araw yung review ko. Sorry. Tama ba? Ay, hindi nga siya araw-araw. Parang every other day ata yung review ko that time sa review center. Pero ayun na nga, sobrang na-hassle ako na uuwi pa ako. And then, yun nga, kasi review pa lang yun. Pero yung, anong tawag doon? Meron kasing dalawang part yung magre-review. Nakalimutan ko, guys, help me. Ano yung tawag doon? Yung araw-araw na yung ganun namin. Nakalimutan ko talaga. Sorry. Basta, merong nun, na araw-araw na kayong magre-review. And, ayun, nung parang nahassle ako that time. So, nagpaalam ako sa parents ko kung pwede ako mag-dorm. Kasi, gusto ko rin mag-dorm dahil sa dorm may kasama ako na magre-review din. And, if ever man na hindi ko alam yung if ever man na hindi ko alam yung gagawin or yung problem na yun, is mapagtatanungan ko yung kasama ko sa dorm. Ayun. By the way, yung kasama ko sa dorm is si Ella. Hello, Ella. Ella Egg. Shoutout sa'yo kung nanonood ka ba ng mga vlogs ko. Pero, dapat nanonood ka. No, ayun na nga. Nag-dorm ako and yung experience sa pagdodorm is mas naging okay yung pagre-review ko kasi madami akong classmate na nagdo-dorm na rin that time para sa review. So, anong nangyari, nagkita-kita kami dun sa may McDonald's dun sa Moraita and dun kami magre-review ng sabay-sabay and pag may hindi maintindihan na problem, so may naaalam na iba. So, naging tulungan kami sa pagre-review. And then, nagtatanungan din kami ng mga formula or what. Kasi, para ma-refresh kami or nagsishare din kami ng kanya-kanya technique or tips kung paano mo mas mabilis masosolve yun. So, mas maganda yung ganun, diba? And, cut ko muna, mag-iilay na ako, babalikan ko kayo, okay? Ayan, tapos na ako mag-ilay. So, ayun na nga, yung kwento ko, hindi na mapantay ang aking ilay, magpasensyahan nyo na. Ayun na nga, so, nagtutulungan kami habang nagre-review and I can say na malaking tulong na nag-dorm ako that time. Ngayon, mag-eye makeup muna tayo and na-try kong itong palette lang na to ang gagamitin ko, yung Jaclyn Hill. And ayun na nga, malaking tulong talaga yung nag-dorm ako. And of course, nakasama ko yung mga classmates ko. Hindi ko lang sila classmates pala, friends ko na rin talaga sila since college. Nung nag-aaral pa kami. And ayun, whenever na may hindi ako maintindihan, syempre sa kanila ko yung tatanong. And ayun, yun yung first day ko ng board exam. And yung first day ko is sadly, nag-fail ako dahil nga, hindi dahil pero nag-fail ako, pero yung, nung nakita ko yung pinaka-result, yung scores ko is parang sobrang nanghinayang ako kasi yun yung natutunan ko. Sobrang nanghinayang ako kasi may mga problem na, alam mo yun, na-pressure ako sa oras. So, feeling ko, hindi naaabot, feeling ko So, may iba na hindi ko na inayos yung pagsosolve. Then, nanghinayang ako na sobra kasi ilang correct answer na lang. Mapasa na talaga ako. So, yun, lesson learned yun, na pag mag-board exam kayo, kahit mo yun, unahin nyo yung mga madadaling question. Tama ba? Oo, yung mga alam nyo na, para na kayo, para mas madali yung, para hindi kayo na-pressure pag na. So, yun yung ginawa ko. And, ayun nga, yung ibang problem kasi is talagang hinulaan ko na lang. Pero, I can feel na kung talagang nag-take ako ng time is masasagot ko yun ng ng maayos. Pero ayun nga, dahil nga na hindi ko na pressure ako sa time is
hinulaan ko na lang siya. At ayun, sad to say, hindi ako nakapasa that time, 2015 yun, and then right after that, nag-work na ako, and after ko nag-work ako for 3 years, for 2 years, May 2015 until December 2017. Kasi December 2017, doon na lumabas yung complications ko sa aking diabetes. So, doon nag-start yung pananakit ng yung annex ko sa diabetes ko. And, ayun, ang hirap magkwento, no? Yung nag-eyeshadow ka, tapos nag-went ko at the same time. Naglagay lang ako ng diaper dito. Para naman, wala lang. Hindi ko rin alam kung ano kalalabasan nito. So, ayun na nga. Nag-work ako for 2 years and then lumabas na yung complications ng aking diabetes. Yung nagkaroon ako ng mga severe acid reflux, yung sobrang sakit ng likod ko and all. And then, naging okay naman ako noong 2018 naging okay ako noong 2018 and then, rinay ulit mag-review. Nag-review ulit ako, pero different review center na. And, nung time na yun is, hindi na talaga okay yung health ko kasi nga nagkakaroon ako ng acid reflux. And, sobrang nahihirapan ako sa acid reflux na yun. Pero, tinay ko pa din kasi, parang alam mo yun, may kulang sa akin that time na parang, yes, napagtrabaho na ako, pero iba pa rin yung feeling na may lisensya na gano'n. So, nag-try ulit ako. And, yun, sadly, hindi pa rin ako pumasa kasi hindi na ako nakapag-focus ng mismong exam dahil inatake ako ng yung pananakit ng likod and hindi nga ako nakakain ng maayos nun dahil nga ang sakit ng likod ko. So, parang hindi ako nakapag-focus talaga sa exam that time. And, ayun, nung time na yun, tinanggap ko na hindi ako papasa kasi nga sobrang hindi ako nakapag-focus sa board exam ko that time. And, ayun. Yun yung pangalawang take ko, May 2014. Ano ba ang ginagawa ko? So, May 2014, 2018, hindi pa rin ako nakapasa and sobrang nasad na ako na parang ayoko na mag-take na wala na ako ng gana. And, honestly, hindi ko naman question si Lord about that, yung hindi ko pagpasa ng board exam, pero na-realize ko na yung purpose kung bakit hindi ako nakapasa is dahil nga nangyari sa akin itong mga itong complications and yung magiging partially blind ko na na-realize ko na siguro kung nagka-lisensya ako and nangyari to is mas malala yung naging depression o mas matagal bago ko nakapag-adjust sa sitwasyon ko na ngayon na parang hindi ko tanggap na alam mo yun na ganito na malabo na talaga yung mata ko and mas mahihirapan ako to be honest na mag-adjust talaga and maglalagay lang ako ng shimmer sa gitna. So, 2 beses ako nag-take ng board exam pero hindi ako pumasa. And, hindi siguro talaga para sa akin yun. Pero talagang yun yung dream ko na
maging civil engineer. Though hindi naman ako nag-fail sa pagiging civil engineer kasi parang naranasan ko rin naman maging civil engineer. Nakapag-work ako as a civil engineer before mangyari sa akin itong complication na sa mata ko, and na-enjoy ko siya. Alam mo yun, parang ang sarap-sarap ng feeling ko na nakapag nagawa ko siya, naging naranasan ko maging project engineer, na maranasan yun na magtrabaho sa construction field, and sobrang naging happy ako sa naging work ko, and hindi ko nire-regret lahat nung nangyari sa akin, kasi talagang may purpose si Lord kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay na yan sa atin. And ayun, still I am grateful and thankful. Pero kahit na ito na yung ginagawa ko, nag-vlog na ako, and ito nag-help sa charity. I mean, I'm trying to build my own charity. Ayun, nasa heart ko pa rin naman yung pagiging civil engineer, and hindi ko maaalimutan yung feeling na ikaw ay isang civil engineer, and sobrang happy ako, to be honest, sa na-experience ko na yun. Kaya thankful pa din ako kahit wala akong lisensya and all, kasi yun nga, mahirap akong maka-adjust na parang yun yung dream ko pangarap ko yun. So siguro dahil if ever man yun yung magiging dahilan, maging mayabang ako or what, hindi ko rin alam, pero all I can say is hindi ko siya na-amit dahil nga ayun, mangyayari lahat ng to, etong mga nangyari sa akin ngayon, na yun, hindi na ako fit to work as a civil engineer dahil nga ako ay partially blind na. Ay, shucks, mali. Ano ba yan? Kung ano ginagamit kong dahil ako nga ay naging partially blind na, and hindi madaling tanggapin, to be honest. Hindi madaling tanggapin na ito na yung sitwasyon ko, and sobrang nahirapan ako. Kaya, ayun, pero natutuwa nga ako kasi lagi ako may vlog na napapanood, yung kay Sir FYD. Hello, Sir FYD, if you're watching this. Lagi ko napapanood yung vlog niya, and it's all about sa construction na work niya, sa series niya. And natutuwa ako kasi napapanood ko siya, and naaalala ko yung time na nag-i-inspect din ako, naalala ko yung time na nag-work pa ako as a project engineer, yung inspection and all, naalala ko lahat ng yun, and ang saya-saya ako pag napapanood ko yung vlog niya, kasi naaalala ko yung once naging ganun din ako. Though hindi ko naman siya napagpatuloy ngayon, pero at least naranasan ko, and all I can say is masaya ako sa ganung klaseng work, even though naa-stress, talagang naa-stress, lalo na pag turnover na sobra yung stress na pwede mong makuha doon. Pero I'm really happy na naranasan ko siya. I don't regret. Alam mo yun, ang sarap sa feeling na maranasan mo mag-work sa construction site. Kumbaga, hindi ako pang office. Ayoko ng office work. Hindi ko rin nanaisin maging office engineer. Gusto ko talaga yung nag-i-inspect. Kasi yun talaga yung nagpapahappy sa akin pag nag-i-inspect ako and all. Kaya, ayun, sobrang saya ko din na naranasan ko yun. And I don't regret na, ayun,
hindi ko siya napagpatuloy kasi alam ko naman na may reason si Lord bakit nangyari yun, na may purpose lahat ng to. And siguro kung hindi man nangyari yun, wala ako dito sa pagbablog, wala ako dito para i-share yung mga naranasan ko, yung mga nararanasan ko pa rin ngayon, yung health ko, and hindi siguro ako magiging ganun ka aware sa health ko, and hindi siguro ako magiging hindi ko masasabing mag-aaron ako ng empathy. Magkaiba kasi sympathy Pero, ayun, may empathy ako sa mga taong nagkakasakit din. Dahil nga, alam ko yung pakiramdam ng may sakit. Kaya, as much as possible, hanggat kaya ko is gusto kong makatulong sa mga taong may sakit. And, natuto din ako na mas, alam mo yun, mas mag-hold on kay God na alam mo, mas nakilala ko yung Panginoon sa nangyari sa akin. And siguro kung hindi man nangyari sa akin, o baka hindi ako ganito na parang, alam mo, hindi ko mas mararanasan yung mga pangako ng Panginoon. I mean, ayun, isang magandang din yun kasi naging isang living testimony din ako sa mga pangako ng Panginoon, sa kabutihan niya sa buhay natin. And, ayun, na kung magagawa niya sa akin yun, hindi malabong magawa niya rin sa inyo yun, diba? Kaya, lagi lang kayong mag-hold on kay God and hindi niya kayong pababayaan or sure. And ano na ba yung itsura ng aking mata? Hindi ko na rin alam. Meaning ko, sobra na yung eyeshadow ko. Ayun lang, sobrang happy lang din ako talaga na na-experience ko lahat ng to. Na pinaranas pa rin sa akin ni Lord. And hindi naman din ako nag-fail kasi nakagraduate ako as a civil engineer. Napurso ko naman yung magiging civil engineer kahit hindi ako licensed. Pero naranasan ko pa rin yung mag-work as a civil engineer. And bonus na rin na syempre hanggang ngayon is yung napag-aralan ko may kaalaman pa rin ako, though hindi ko siya na-practice in a practice sa ano ba tawag doon, hindi ko siya ganun na na-practice. Pero masaya ako sa mga nakamit ko sa buhay. And ngayon may mga bagong discovery ako, diba? Na kaya ko pala mag-vlog, na marunong pala ako mag-edit kahit malabo na mata ko, na marunong pa rin ako mag-makeup kahit malabo na mata ko, though hindi nagiging pantay talaga yung makeup ko. Pero, alam mo yun, mas nakikilala ko yung sarili ko, mas nakikita ko kung ano ba talaga yung gusto ko. And honestly, nag-civil engineer ako kasi sobrang idol ko yung papa ko. Sobrang amazed ako kung paano mag-work yung tatay ko as a civil engineer. And siya talaga yung hinahangaan ko sa ganitong field. And sobrang, alam mo yun, bata pa lang ako nakikita ko na si Papa na nagsusuot siya ng hard hat, and then may plano siyang mga dala, and nag-aaralan nila yung plano. Kaya na din ako na gusto ko rin mag-civil engineer. So, ayun. Kaya pinurso ko din talaga yung pagiging civil engineer kasi nga gusto ko rin na maranasan yung mga nararanasan ng tatay ko. Pero, ayun nga. Naglalagay lang ako sa lower lash. Hindi ko makita yung eyeliner ko, kaya magmamaskara na lang ako. Pero, ayun, I am really happy of who I am and what I am now. And, mas nakilala ko nga yung sarili ko, mas may na-discover ako sa sarili ko na mga kaya ko pang gawin. And, yung dream ko na matulungan yung papa ko sa
na kanyang field is hindi ko nagawa, pero yun, masaya pa rin ako na kahit pa paano is na nagkaroon ako ng goal sa buhay. Kasi hindi ko, seryoso hindi ko alam kung ano yung gusto kong i-take talaga. Kasi parang, alam mo yun, for me, hindi naman sa pero for me, ang the best na talaga na kaya kong unin na course is civil engineering. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, hindi ako familiar, to be honest, sa iba't ibang course before. Ang alam ko lang is architecture, civil engineer, nursing, and all. Hindi ako familiar sa mga political science, business ad. Though naririnig ko siya, pero hindi yung ano kaya yun? Actually, hindi ko nga rin alam na may psychology. Though alam ko pala, pero hindi ko alam kung ano talaga yung work ng mga psychologists and all. Kaya parang ako, sabi ko, wala talaga akong ibang alam kundi maging civil engineer. And hindi ko rin kaya mag-HRM kasi yung naalala ko, nakikita ko dati nung high school ako may mga HR. Yung nag-flip ng battle, hindi ko yun kaya. As in, so parang sabi ko, sobrang thankful ako kasi na-inspire talaga ako sa papa ko. And grade 3 pa lang ako. Kasi nung grade 3 ako naalala ko, meron kaming writing na hindi ko alam kung subject ba yun. Pero may time na magra-write kami. And may naging tanong doon na para anong gusto mo paglaki mo. Ako specific talaga na nilagay ko na civil engineer. Kasi nga bata pa lang ako, namulat na ako doon dahil nga sa papa ko yun yung work niya. And ayun, grade 3 pa lang ako. Decided na ako na magsi-civil engineer ako. So, hindi na ako parang nag-discover ng iba't ibang courses na pwede pang makuha. Talagang alam ko na lang is mag-civil engineer ako. Hanggang sa 4th year high school, parang isang month lang, sabi ko, parang gusto ko mag-architecture na lang. Pero wala talaga din akong talent sa pag-drawing. Kaya sabi ko, hindi para sa akin yung architect. So, nag-civil engineer ako. Tapos naalala ko, nagkaroon ako ng best in math ako Nag-best in math ako. Hindi ko na maalala talaga kung kailan yun. Pero nag-best in math ako. Sabi ko, yun na yung sign na magsi-civil engineer kasi talaga ako. But ako nun, sabi ko, yun yung pinanghawakan ko, nag-best in math ako. So, dapat mag-civil engineer talaga ako. Tapos nakakatawa kasi hindi ko alam na na pag mag-entrance exam sa mga school is my second choice. Kumbaga may second course na kailangan ilagay doon. Wala talaga akong alam na ibang gusto kong unin. Lagi ko na lang nilalagay industrial engineering and hindi ko rin alam ba't yun yung nilalagay ko. No, hindi ko rin naman talaga alam yung pinaka-work na industrial engineering. Pero yun yung nilalagay ko. So, ayun, sa lahat ng, form na pinilapan ko para sa board exam, para sa entrance exam nung college, is industrial yung second choice ko. And, nung natatawa ko kasi sa Lasal, hindi ko alam na 3 choices yung ilalagay doon. So, sabi ko, 3, ano pa yung isa ko? Naglakas loob ako. Alam nyo ba nilagay ko? BS Math. Alam mo naman talaga. Pero, ayun. Masaya ako na kung ano yung ginusto ko nung batang-bata pa ako, yun pa rin yung natapos ko. And I am really grateful kasi nakatapos ako ng course na yun. And siguro, hindi ko sure, naging proud din naman sa akin yung papa ko dahil
nagawa kong tapusin yung course na yun. Though hindi ko siya talaga na a-apply ngayon, pero I hope na naging proud sa akin si Papa doon. And ang pinaka-goal ko talaga nung graduate ako is maging katulad ng tatay ko, kasi sobrang hanga ako sa kanya. Sobrang iniidolo ko siya pagdating sa pagtatrabaho niya. Iba kasi talaga si Papa. Parang doon ako na-inspire talaga sa kanya, na parang sabi ko, parang aala ko nga dati, sabi ko, pag civil engineer, yayaman ka agad, ganyan. Hindi pala gano'n ang buhay, no? Ang totoong buhay ng pagiging engineer. Kasi madami rin nag-iisip na ganun at engineer, ay may yayaman yan, ganyan, malaki sahod niyan. Hindi pala gano'n. Kala ko din gano'n eh. So, tapos na ako mag-mascara, medyo naluluha lang ako. And magpa-powder na ako. And as usual, ang powder na gamit ko is yung Bello na loose powder. And hahanapin ko lang siya. Ayan, ito na yung powder, yung Bello na loose powder. Sobrang favorite ko to. 500 plus ata. Pero ang tagal ko nang ginagamit to. Ayan, ingat-ingat lang tayo, no? Kasi tayo ay nag-eye makeup na, nag-ilay na. Kaya, dapat maingat tayo. Ay, hindi pala ako nag-concealer sa ilong. Okay na yan. Ayan. At ako ay graduate sa Adamson University. Nag-exam ako sa UST, sa LaSalle, at sa Adamson. Yun ang alam ko. Hindi na ako nagmapuwa. Alam ko, hindi ako nagmapuwa. Hindi ko trinay magmapuwa kasi alam ko na quarter sem doon. And mahihirapan ako. So, hindi ako nagmapuwa. At, ayun, nung sa UST, pagkatungtong ko doon, hindi ko alam. Pero, wala akong feels na parang gusto ko dito mag-aral and all. Maganda ang UST, maganda, malaki, pero hindi ko talaga naisip na gusto ko doon mag-aral. Ang dami ko kasing classmate nung high school na parang gusto nila UST, so ako parang naki-ano lang din ako, parang naki-take lang ako na, o sige, mag-UST tayo, mag-fill din ako na form sa UST kasi na-iniganyo nila ako mag-UST, ganyan. So, nung nag-exam ako sa UST, to be honest, hindi ko sineryoso yung exam doon kasi alam kong ayoko doon. Ayoko talaga. Parang hindi na, wala akong against sa school, pero hindi ko feel na, ay, dito ako mag-a-college, dito ako civil engineering. No. Meron yung sa Adamson, naramdaman ko, sabi ko, ay, gusto ko dito ako. Actually, last choice ko mag-exam sa Adamson. Ang pinakagusto ko talaga is LaSalle. Pero, hindi ako pumasa doon kasi parang nalate ako ng konti and then, wait, hahanapin ko lang yung contour ko. And ito na nga, yung favorite contour ko as of the moment, yung pink blush na contour. So, ayun na nga, hindi ako pumasa sa LaSalle. Hindi ako umabot sa kota. At, ayun, sabi ko, gusto kong mag-ano na lang. Eh di, nag-Adamson ako. Nung nag-Adamson na ako, yun, na-feel ko na, ay, gusto ko din na mag-aral. Hindi ko alam kung bakit, pero may ganong feels ako sa Adamson. So, ayun, nakapasa ako sa Adamson, praise God. And, na ano ko rin yung OTA as a civil engineer. No, pro-B ako nun. Pro-B ako. So, pag may bagsak ako, is magsiship ako ng course. Pero, praise God, kasi wala akong naging bagsak nung time na probationary ako and hindi ko kailangan mag-ship ng course. Dahil pag nangyari yun, hindi ko rin talaga alam kung anong course pa ang pwede kong unin. Kasi wala. Yun lang talaga yung gusto kong maging civil engineer. And, ayun, nakagraduate ako.
Please yan, nakagraduate ako sa tulong ng mga katabi ko. Tiyan. Nakagraduate ako. Charot lang. Siyempre, nag-aaral din naman ako. Pero may mga time talaga na hindi natin kinaaya. Kailangan natin ng all of it. So, sumawap ng peso ko na baka napapanood to. Opo. Pasensya na po. Pero hindi na. Ayoko na ako magkwento. So, ayun. Yun ang story ng aking pagiging civil engineer. I've worked as a civil engineer, as a project engineer for 2 years. More than 2 years. And, ayun. After that, nagsunod-sunod na yung complications ko. And now, ito na ako nagbablog. Nandito na ako sa harap nyo. Minaninindigan na ako ay isang beauty vlogger. Ayan. Nag-uun-un na tayo. And ayan. So, ngayon, tayo ay mag-nose contour na. Ay, mag-blush muna pala. And of course, ang gamit ng blush as always yung nasira na nga ito. Ayan, tignan nyo ba? Ang dugyot, diba? Itong Happy Pop ng Squad Cosmetics. Siguro kailangan ko na bumili ng bago na yan. Kasi ang dugyot, ayan, ba yan? Dami. Kasi ang dugyot niya na talaga. And ayan. Inuna ko yung powder bago to kasi gusto ko siya, mas blendable siya katapos kong gamitin yung Bello na powder. Kaya inuuna ko yung powder pag yung Bello yung gagamitin ko. Pero pag hindi, siyempre unahin ko to, diba? Diba? Ang kapal. Ang mula. Girl, ano yan? Nangamatis ka na. Namedyohan na lang natin yan. I'm happy. Kung ano man kung nasaan man ako. Wow. Nasa kwarto, happy ako. Sira na talaga siya. Bakit ba kasi pinipilit natin ayusin yung sira na? Kung hindi na talaga maayos, bitawan na natin. So, next, mag-uuntor na ako ng aking nose. No? And, mag-uuntor na ako ng nose. Yung gamit ko naman is itong Wet n Wild pa rin. Hindi ko alam. Nahihirapan talaga ako mag-kwento. Hindi ako organized mag-kwento. Hindi ko nga alam kung nag-gets yung kwento ko. Basta saltala ako ng salta dito. Kayo, ano bang mga pangarap nyo nung bata kayo? Naging ano ba kayo? Natupad nyo ba yung mga pangarap nyo nung bata kayo? Actually, mas magaling ako mag-memorize. So, sabi ko ay, kung hindi lang ako takot siguro sa dugo, kung hindi hina yung loob ko sa mga ganon, is baka nag-nursing na lang din ako. Pero, takot kasi talaga ako sa dugo. Pag dugo ng iba, nanghihina ako. Pero pag dugo ko, hindi ako nanghihina. Pag nakita ako ng dugo ng iba, sobrang nanghihina. Mag-highlights na lang ako.
Birthday vinyl ng Maybelline. In the shade Wheaton or Dark Mauve. And I'm done. This is my look for today. Ayan. Maayos ba? Hindi ko alam eh. So, ayan ang aking look. Thank you for watching this video. I hope na natuwa naman kayo sa kwento ko kahit magulo. And thank you sa pagtsatsaga sa panonood ng aking vlogs. And I hope na hindi rin kayo magsawa. Hashtag everyday's a blessing. God bless you all. God loves you. So do I. Bye!